Ngayong araw nga mga boss, samahan niyo ako magbukas ng aming tindahan. Hindi nga pala to sari-sari store mga boss, gawaan to ng jersey. Yung mga jersey sublimation, katulad ng suot ko na yan mga boss. Ang pangalan ng shop namin mga boss, High Street. Kaya yung may mga basketball club dyan, volleyball club, at yung mga malapit na magpaliga, yan mga boss, dito lang kayo magpagawa sa amin. Pag napanood nyo tong vlog na to at dito kayo nag-message, nag-comment, bibigyan ko kayo ng big discount. Kahit tasan man kayong sulok ng mundo, pwede kayong magpagawa dito. Shoutout nga pala sa mga tiga Dubai dyan at sa iba't ibang bansa na nanonood sa atin. Magandang araw sa inyong lahat mga bossing. Tara, samahan nyo kami sa panibagong kabanata ng aming buhay. Nandito naman tayo sa linya ng gawaan ng jersey, mga boss. Mabalik naman tayo mga boss sa ginagawa ko na yan. Dahil nga lumipas ang December at ngayon lang ulit tayo nagbukas, kailangan natin i-calibrate tong mga host na to. Kasi syempre, baka meron mga nanood dyan na tinta. Para pagka nag-print tayo, solid ulit yung mga kulay katulad ng dati nating gawa. Kung gusto nyo nga pala makita yung gawa natin mga bossing, tignan nyo lang tong page na to. Ito ang page namin, High Street. Diyan nyo makikita mga boss kung gaano ka-solid yung gawa natin. Nagkaroon nga pala tayo ng liga noong December. Kaya naman, para sa ikakaangas ng team namin, ginaya namin yung jersey ni Flo G. Makikita nyo dyan sa page namin yung kauna-unahan nakapost. Dyan mga boss, kung makikita nyo, talagang inaayos kong mabuti. Gusto ko kasi, bago magsimula ng trabaho, talagang okay yan lahat. Kailangan kasi mga boss, walang nakablankong tinta doon. Kaya ganyan lang yung ginagawa ko, clean lang ng clean, hanggang sa mabuo na siya. Kung may mga mali akong nagawa dyan mga boss, pakituruan na lang ako. Hindi kasi ako ganun ka-expert pagdating sa ganyan. At nung naayos ko na ang tamang timpla ng mga kulay, mga boss, ito na, sinubukan ko ng i-print yung mga natira nating pending na gawa. Pagkatapos ng printer, ito namang heat press ang aayusin natin. Dahil ang dami nating gawa nung December, kaya ngayon, lumuwag tong heat press natin. Ihigpitan ko lang mabuti para nape-press mabuti yung piniprint natin. Yung suot ko nga pala dyan t-shirt tsaka short, gawa namin yan bossing. Pag nakuha na natin yung tamang higpit dyan mga boss, pwede na nating sindihan yung heat press kasi papainitin pa yan ng ilang minuto. Hindi kasi pwede dyan mga boss na pagkasindi mo pa lang, ay gagamitin mo na agad siya para mag-heat press. Hindi ganun yan mga boss. Sa ilang buwan gumagawa tayo, ngayon lang natin to napunasan. Set up ko na yung lamesa para mai-ready ko na yung mga i-heat press. Yung mga gagawin kong ito sa araw na to mga boss, ito yung mga pahabol lang na gawa. Shoutout nga pala sa Barangay Bihandre na napaka-solid ng design nyo. Pagkatapos i-print ng body, yung sleeve naman ang aayusin natin. Kung makikita nyo, parang hindi sleeve yan. Yung tinatawag na manggas, pero yan yung manggas. Ipiprint pa lang natin. Pinagtatatlo ko na yan mga boss para sulit naman yung papel pagka na-print na natin. Tapos, ganyan na ang kalalabasan. Yan yung manggas. Siyempre, pagkatapos mong i-print yan, hindi mo naman pwedeng hayaan lang nakabuhaghag. Gugupit-gupitin pa yan mga boss. Medyo matrabaho rin, pero nakaka-enjoy naman tong ginagawa namin na to. Nung una nga nagsisimula kami, takot na takot akong gupitin yung makikipot na ganyan. Kasi baka ka ako masira. Ngayon, kahit papano natuto na. Pagkatapos ng sleeve, syempre, hindi mawawala yung panleeg. Yan naman yung panleeg natin mga boss. Pagtapos i-print, dito na tayo sa next nating gagawin. Dito na natin ilalapat yung nakaprint sa papel na tinta at dito sa tela. Bago mo nga pala yan i-heat press, kailangan mo munang painitan. Ito na nga, ilalapat na natin. Hindi mo pwedeng basta-basta hawakan yan dahil sobrang init niyan. Maghihintay ka ng mga 40 seconds bago mo iangat yan mga boss. At pagka tumunog na yan, pwede mo na siyang iangat. Dahan-dahan lang hanggang sa makita mo yung papel na nakapakat na. Ayan, nakatransfer na siya sa tela. Pulidong-pulido yung pagkakapakat mga boss. Kita nyo naman, no? At habang nag-heat press ako, naubusan ng papel yung printer. Ngayon mga boss, magkakarga naman tayo ng papel. Yan nga pala yung pinsan ko mga boss, siya si Boss D. Baka Boss D yan. Hindi naman mahirap maglagay ng papel dyan mga boss. Simple lang, ibubuka mo lang at ipapasok. Tapos na. Maingat nga naming hinahawakan yan mga boss. Siyempre, mahal din yung papel na ganyan. Pag kasi yung bawat dulo niya nasira, mahirap na mag-print ng maayos. Yun nga pala mga boss, si Boss D, isa sa owner ng High Street.
Magkasosyo kami sa aming hanap buhay. Nung una, parehas kami nagtatrabaho at nangarap magkaroon ng sariling hanap buhay. Nung nagtatrabaho ako, akala ko, pag nagkaroon kami ng business, hindi na ako mapapagod, mas dadami yung pera ko, walang boss na magpapagalit sa akin. Pero lahat ng akala ko mali pala. Kasi sa totoo lang mga boss, hindi ganun kadali mag-business. Kailangan mo talagang paghirapan bawat sentimong kikitain mo. Ito nga palang bago nating piniprint mga boss, warmer yan. Papakat natin yan sa butas-butas na tela. Abangan nyo na lang mga boss kung gaano kaganda pagka natapos na yan. Yung tipong nakatahi na, yan oh, napakalupit. Ibebenta ko rin yan sa murang halaga lang mga boss. Gumawa ako ng madami yan, kaya abangan nyo. Pag ba pinirmahan ko magiging mahal din yan. Charot! At mga boss, meron din akong ipapakat na mesh short. Baka meron kayong naiisip na magagandang design. Comment nyo mga boss, gagawin natin yan. Paano mga boss? Pakishare na lang tong video ko. Maraming salamat sa inyo. Goodbye!